Kabanata 1561. Sa lalim ng isang kuweba sa ilalim ng lupa sa Mount Little Root. Mayroong isang mapa na naiwan ng ating ninuno. Naglalaman ito ng layout ng mga booby traps sa loob ng King Quavan's Mausoleum. Noong nakaraan, ang ating mga ninuno ay may kamay din sa pagtatayo ng mausoleum ni King Quavan. Sa kasamaang palad, ang aming ninuno ay nauwi sa inilibing na buhay sa loob nito. Gayunpaman, alam niya ang kanyang kapalaran at lihim na ipinadala ang layout ng mausoleum matapos itong matagumpay na maitayo. Kung ang ating ninuno ay nagsasabi ng totoo, ang Primordial Sword at First Sword Art Manual ay nakabaon sa loob ng King Quavan's Mausoleum. Ito ang nakikitang lihim ng aming pamilya. At isang miyembro lamang ng pamilya sa bawat henerasyon ang makakaalam ng impormasyong ito. Malapit na matapos ang oras ko. Kaya gusto kong ipasa ito sa iyo. Kung may pagkakataon ka, dapat kang pumunta sa underground cavern sa Mount Little Root at hanapin ang floor plan ng King Quavan's Mausoleum na iniwan ng ating ninuno. Kakailanganin mong gamitin ito upang mahanap ang Primordial Sword at makuha ang First Sword Art. Ipapaubaya ko ang Blithies sa iyong mga gawang kamay. Pagkatapos niyang magsalita ay biglang nagtaas ng kamay si Winston. Isang malakas na puwersa ang natipon sa kanyang luma at kulubat na palad. Biglang inangat ng puwersa si Donovan mula sa lupa. Naramdaman niya ang isang malakas na true energy na dumadaloy sa kanya mula sa palad na inilagay ni Winston sa kanyang noo. Grand Patriarch, ikaw, anong ginagawa mo? Dahil dumating na ang oras ko. Hindi ko nahahayaang masayang ang aking cultivation base. Ang aming pamilya ay mayroon ding isa pang signature martial art technique na tinatawag na energy redirection. Na maaaring ilipat sa amin na ilipat ang aming cultivation sa aming mga inapo. Ipinapasa ko sa iyo ang true energy na naipon ko noong nabubuhay ako. Sana wag mo akong bigin. Nasa iyo ang kinabukasan ng pamilya natin. Tumagos sa kanyang tenga ang mga sinabi ni Winston. Tandaan, ang mga signature martial art technique ng aming pamilya ay nakaimbak sa banal na lugar na matatagpuan sa ibaba ng hangin ng bundok. Bagamat ikaw ang patriarch, hindi ka pa pinahintulutang makapasok bago ito. Pagkatapos kung makapasa, maaari kang malayang pumasok sa banal na lugar. Ang lahat ng martial art technique ng aming pamilya ay ang pinakamahusay sa mundo. Kung kaya mong makabisado kahit isa, ito ay sapat na para sakupin ang mundo. Unti-unting hamina ang boses ni Winston. Ang tunay na enerhiya mula sa kanyang katawan ay hamina din. Makalipas ang isang oras o higit pa, siya ay nasa bingit ng kamatayan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Donovan ang malakas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. At parang sisabog na siya. Umupo siya sa lupa at inayos ang sarili para lubos na masipsip ang true energy ni Winston. Makalipas ang isang araw, naabsorb niya ng buo ang true energy ni Winston. Sa paggawa nito, matagumpay siyang nakapasok sa median ng ika-8 ranggo. Matapos niyang maabsorb ang lakas, dali-dali siyang tumayo para alalayan si Winston na naupo sa tabi niya. Nasa lotus position na nakabitin ang ulo. Gayunpaman, nawala na ni Winston ang lahat ng bakas ng buhay. Pumalakpak. Agad na bumagsak ang katawan ni Winston sa lupa. Grand Patriarch, hindi kita pababayaan. Kailangan kong hanapin ang floor plan na naiwan ng ating ninuno at kunin ang Primordial Sword at First Sword Art sa loob ng King Quavan's Mausoleum. Talagang aakayin ko ang Blithies at gagawin kaming pinakamalakas na pamilya sa mundong ito. Lumuhod si Donovan sa lupa at nanumpa sa namayapang matanda. Pagkatapos, sumigaw siya, iniwan na tayo ng ating Grand Patriarch. Maghanda ng marangal na libing. Ang kanyang boses ay umalangaw sa buong Mount Little Root. Hindi nagtagal, lumitaw ang iba pang miyembro ng Blithies.
Sumugod ang mga miyembro ng pamilya at sabay na lumuhad nang makita ang walang buhay na katawan ni Winston sa lupa. Nagmamadaling umalis si Donovan para magsagawa ng funeral arrangement at maghanda ng kabaong para kay Winston. Nagtalaga ang pamilya Blithies ng funeral officiant para sa funeral ni Winston. Nagsagawa sila ng low-key na libing at hindi isiniwalat sa publiko ang pagpanaw ni Winston. Habang idinaraos ng mga Blythe ang libing ni Winston, isang hindi inanyayahang bisita ang biglang lumitaw sa Mount Little Root. Si Tobias iyon. Dumating si Tobias para sa isang tao si Winston. Binalak niyang i-absorb ang cultivation base ni Winston para itaas ang kanyang lakas sa mas mataas na antas. Kabanata 1562, Western Border, Mount Little Root. Isang lalaki na mukhang nasa 40s na ang edad ang naglakad papunta sa paanan ng bundok. Ang mga tao ay nakasuot ng sunod sa moda. Modernong damit. May dala rin siyang mahabang espada sa likod. Ang presensya ng mahabang espada ay nakakapang-asar at namumukod-tangi sa kanyang buong suot. Sinong nandyan? Nang magpakita si Tobias, pinigilan siya ng mga bantay ng Blithies. Agad na itinutok ng mga tanod ang kanilang mga baril sa papalapit na si Tobias. Ang lugar na ito ay Mount Little Root. Bawal ang mga tagalabas, kaya mabilis na umalis. Kung hindi, tumingin si Tobias sa mga bantay ng Blithies at tumaas ang kanyang mga labi sa isang malabong ngiti. Talo siya sa huwaran ng mga Blythe noon. Sa loob ng 20 mahabang taon, pinag-iisipan niya ang pagkatalo. Noon pa man ay natatakot siya sa Blythe Fist of Abomination. Noong nahuli si James, hindi siya naglakas loob na nagkontrata sa mga ito at ipinadala lamang kay Maxine upang suriin ang sitwasyon. Ito ay nagbago na ngayon. Hindi na siya natatakot sa mga Blithies. Casual siyang naglakad papunta sa mga gwardya. Pagtingin sa mga lalaking nasa harapan niya, sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. At hinugot niya ang mahabang espada na dala niya sa kanyang likod. Hinugot niya ang mahabang espada mula sa scabbard nito sa isang tuloy-tuloy na paggalaw. Bago pa maproseso ng mga gwardya ang nangyari, humakbang na si Tobias sa kalagitnaan ng bundok. Hindi man lang nila nakitang bumunot siya ng kanyang espada. Biglang bumagsak ang mga gwardya sa paanan ng bundok at napuno ng dugo sa lupa. Itinaklab niya ang mahabang espada pabalik sa scabbard nito. Pagkatapos, hakbang-hakbang siyang umakyat sa bundok. Samantala, isang libing ang ginaganap sa tuktok ng bundok. Ang biglaang pagsulpot ni Tobias ay nakakuha ng atensyon ng mga martial artist ng Blithies. Si Donovan, na nakasuot ng itim na damit, ay lumabas, at agad na tumigas ang kanyang mukha nang makita si Tobias. Agad siyang sumigaw. How dare you trespass into the Blithies territory? Dapat may death wish ka. Then, naramdaman niya kaagad ang energy na dumaloy sa kanya. Bagamat naabot na niya ang median ng ika-8 ranggo, nakaramdam pa rin siya ng lakas. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang taong nasa harapan niya ay isang makapangyarihang martial artist. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay hindi ordinaryong tao. Sa kabila ng pag-abot sa gitnang yugto ng ika-8 ranggo, alam niyang malinaw na wala siyang kapares. Agad na nagbago ang ekspresyon at kilo niya. Nakangiti siya at nagtanong, "Sino ka kaya? Ano ang layunin ng iyong pagbisita sa Blithies ng Mount Little Root ngayon?" Tumingin si Tobias kay Donovan, na nakasuot ng itim na telang sako, at ngumisi siya, na nagsasabing, "Matagal nang hindi nagkikita, Donovan. Sino ka?" Natakot si Donovan kay Tobias. Mataman niyang tiningnan ang misteryosong bisita ngunit hindi niya makilala ang lalaking nasa harapan niya. Tobias Caden. Ibinuka ni Tobias ang kanyang mga labi at inihayag ang kanyang pangalan. Nang marinig ito ay si Tobias. Ang mga miyembro ng pamilya Blythe, lalo na si Donovan, ay agad na nagbantay.
Ang Blithies ay nagkaroon ng hindi nalutas na alitan sa mga Kayden. Noong nakaraan, inuusig pa ng mga Blythe ang mga Kayden. Ikaw si Tobias. Nagulat si Donovan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nasa harapan niya, na mukhang kasing edad niya, ay si Tobias Kayden talaga. Oo, ako ito. Nasa Mount Littleroot ba si Winston? Mahinahong tanong ni Tobias. Huminga ng malalim si Donovan. Wala siyang alinlangan na ang taong nauna sa kanya ay si Tobias. Nabalitaan ni Donovan ang mga kaganapan sa Malgudi ilang buwan na ang nakalipas. Bagamat wala siya, lahat ng nangyari ay kumalat sa buong mundo ng militar. Alam niyang inagaw ni Tobias ang ubod ng Spirit Turtle ni Bennett at naabsorb ang True Energy ni James. Higit pa rito, naabsorb din niya ang enerhiya ng iba pang malalakas na martial artist. Sa ngayon, nahulaan niya na napino na ni Tobias ang True Energy na naabsorb niya mula sa kanyang mga biktima. Itinuro ni Donovan ang kabaong sa pangunahing bulwagan at malungkot na sumagot. O pumanaw na ang ating Grand Patriarch. Ano? Kinaikit ni Tobias ang kanyang mga mata. Kabanata 1563. Kumurap-kurap ang kanyang katawan at sa isang iglap. Lumitaw siya sa main hall. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak iyon paarap. Ang malakas na palm energy ay bumagsak sa kabaong. Agad na naputol ang kabaong. Gamulong-gulong ang bangkay ni Winston sa sahig at buo ang paningin sa mga taong naruroon. Nang makita ang eksenang ito, nagalit ang mga miyembro ng pamilya ng Blythe. Tobias, napakalayo mo na. Hinugot ng isa sa mga miyembro ng pamilya ang kanyang espada. Itinaas muli ni Tobias ang kanyang kamay at pinakawala ng palm energy patungo sa kanya. Ang lalaking bumunot ng kanyang espada ay pinalipad at bumagsak ng malakas sa lupa. Isang pool ng dugo ang nabuo sa ilalim niya. At hindi na siya muling bumangon. Naikuyong ni Donovan ang kanyang mga kamao sa eksenang nasa harapan niya. Gayunpaman, nilunok niya ang galit na kumukulo sa kanyang puso. Galit na galit si Tobias nang makita ang bangkay ni Winston sa lupa. Sumigaw siya, "Damn it! Bakit hindi mo ako hinintay?" Hinubad niya ang kanyang mahabang espada at paulit-ulit na tinaga ang katawan ni Winston. Ang malamig at walang buhay na katawan ni Winston ay naputol at naputol. Nang makitang nilapastangan ni Tobias ang bangkay ng kanilang nakatatanda, nagalit ang mga miyembro ng pamilya Blythe. Sa kabila ng kanilang galit, hindi sila nang ahas na hadlangan si Tobias matapos ang nangyari sa kanilang kapamilya. Maging si Donovan ay ayaw tumayo laban kay Tobias dahil ang pakiramdam niya ay mababa ang kanyang lakas. Dahil patay na si Winston, hindi na kailangan pang umiral ang Blithies. Nagalit si Tobias na nasayang niya ang kanyang oras at pagsisikap sa paglalakbay hanggang sa bundok Littleroot. Nabalot ng takot ang puso ni Donovan nang marinig ang kanyang mga salita. Lumuhad siya sa lupa at nagmakaawa. Tobias. Hindi, Mr. Tobias. Pakisuyong hanapin sa iyong puso na iligtas ang mga Blithies. Handa kaming ibigay ang aming signature martial art technique. Ang Blythe Feast of Abomination. Higit pa rito, ako, si Donovan Blythe, ay magiging tulad mo mula ngayon. Woof, woof. Habang nag-groveling, tumahol pa si Donovan ng ilang beses. Guro, mangyaring iligtas ang aking pamilya. Susundin ko ang bawat utos mo. Upang mabuhay, tinalikuran pa ni Donovan ang kanyang dignidad. Alam ni Donovan na hindi niya matatalo si Tobias sa kanyang kasalukuyang lakas. Nakuha niya ang true energy ni Winston. At ang kanyang cultivation base ay bumuti ng malaki. Not to mention, alam din niya ang sikreto ng kanilang pamilya. Sa sapat na oras, mahahanap niya ang floor plan ng mausoleum ni King Quavon. Gamit iyon, maaari niyang makuha ang primordial sword at first sword art. Pagkatapos gawin ito, kahit na hindi nito napabuti ng husto ang kanyang lakas,
Dapat ay sapat na ito upang talunin si Tobias. Nang makitang lumuhad si Donovan, lumuhad din sa lupa ang iba pang miyembro ng pamilya ng Blithies. Tumingin si Tobias kay Donovan na nakadapa sa lupa at nag-iisip sa sarili. Ang Donovan ay may medyo malakas na base ng paglilinaw. Kung maa-absorb ko ang true energy niya, tiyak na tataas ang lakas ko ng malaki. Gayunpaman, ang Blithies ay isang napakalaking pamilya na may malaking impluwensya. Sayang naman kung malilipol sila ng ganito kaawa. Sa halip na sirain sila, mas mabuting gamitin sila bilang mga sangla pansamantala at bigyang daan ang aking mga plano sa hinaharap, katwiran ni Tobias. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Tus, mas mabuting panatilihin mo ang mga salitang binitiwan mo ngayon. Donovan, bibigyan kita ng isang malagim na kamatayan kung maglakas loob kang suwayin ako. Hinayaan ni Tobias ang kanyang banta na umabot sa mga Blithies at nawala sa paningin ng lahat na parang multo. Pagkaalis ni Tobias, nakahinga ng maluwag si Donovan. Napaupo siya sa lupa at pinagmasdan ang nilapastangan na bangkay. Namumuo ang mga ugat sa kanyang mukha dahil sa galit na nararamdaman niya. At mayroon siyang nakakatakot na ekspresyon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sumirit siya, Tobias. Magbabayad ka ng 100 beses sa darating para sa kahihiyan na ipinaranas mo sa amin ngayon. Grand Patriarch. Pasensya na sa pagiging inutil ko. Ibinigay mo sa akin ang lahat ng true energy mo. Pero hindi pa rin ako kalaban kay Tobias. Huwag kang mag-alala. Tiyak na papasok ako sa mausoleum ni King Quavon at makikita ko ang primordial sword at first sword art. Matututunan ko ang pinakamahusay na pamamaraan ng espada at ipagpapalit kita. Habang nagaganap ang pagsubok sa teritoryo ng mga Blithies, nagmuni-muni si Thea nang hiwalay sa punong tanggapan ng Celestial Sect. Nakasuot siya ng itim na damit. Ang kanyang mahabang buhok ay naging kulay abo na puti. At ang kanyang mga mata ay madilim. Pulang-pula, malamig na enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan ng may pananakot. Ang enerhiya ay abnormal at agad na nagpapangiti sa ibang tao dahil sa kakilakilabot. Beats! 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 81 karayom ang lumutang sa kanyang katawan. Bawat isa sa kanila ay kumikinang na may nagbabala. Itim na liwanag. Ikinumpas ni Thea ang kanyang mga kamay. At ang 81 karayom ay sumambulat pa sulong. Kabanata 1564. Ang 81 itim na karayom ay lumipad sa hangin tulad ng mga laser. Na tumusok sa mga dingding ng cultivation room. Ang cultivation room ay nakapaloob sa solidong bato. Gayunpaman, ang mga itim na karayom ay madaling dumaan sa mga itim na bato. Ilang microscopikong butas ang naiwan sa bato. Hindi nagtagal. Lumipad pabalik sa silid ang mga itim na karayom at bumalik sa kamay ni Thea bilang isang itim na bakal na alambre. Ang bakal na alambre ay isang sandata na tinatawag na Exalter. Si Thea ay sumisipsip ng kapangyarihan ng dugo ng Spirit Turtle sa panahon ng kanyang closed-door meditation. Mas naramdaman niya ang epekto ng dugo ng Spirit Turtle sa kanyang kasalukuyang mentally unhinged state. Ito ay mas malakas kaysa sa dati. Kasabay nito, sinubukan din niyang unawain ang mga turo sa aklat ng malas. Ang lakas ng Exalter na sinamahan ng murderous energy ay walang kulang sa foreboding. Gayunpaman, hindi niya ganap na nahawakan ang pamamaraan at gayon din. Hindi niya nagamit ang buong kapangyarihan ng Exalter. Sa ngayon, makikita lamang ang Exalter bilang isang malakas na nakatagong sandata. Hindi pa rin ito sapat na lakas para maging sandata ng pagsira. Siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. At ilang araw ay lumipas sa isang kisap mata. Lider ng sekta. Isang nakamaskara na lalaking nakaitim ang nagtulak sa pinto ng cultivation room at pumasok sa loob. Lumuhad siya sa isang tuhod. Ibinaba ang kanyang ulo. At magalang na nagulat. Sect leader. Malapit na ang oras. Nang marinig ito,
Tumigil si Thea sa paglilinaw. Iginuhit niya ang kanyang true energy. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang pulang-pulang mga mag-aaral. May eleganteng itsura pa rin si Thea. Ang kanyang mahaba at puting buhok ay nagbigay sa kanya ng ibang uri ng pang-akit. Gayunpaman, ang kanyang porselana na mukha ay walang bahid ng emosyon, na nagbibigay sa kanya ng impresyon ng isang ice queen. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang nakaluhod na alagad ay nag-ulat sa kanya. Bukas ang araw ng tunggalian ninyo ni Tobias. 3:00 na ng madaling araw. Dapat kang makarating sa Mount Thunder Pass ng tanghali kung nagmamadali ka doon. Hindi sumagot si Thea at lumabas ng cultivation room habang hawak ang mga kamay sa likod. Samantala, ang Mount Thunder Pass. Naghintay si James sa Mount Thunder Pass sa buong linggo. Lumipas ang linggo at madaling araw. Iyon na ang araw na magduel hanggang kamatayan sina Thea at Thomas. Hindi pa nagpakita si Thea o Tobias. Ngunit marami pang martial artist mula sa iba't ibang sekta ang dumating. Ang mga taong ito ay narito upang manood ng laban. Si Thea bilang pinuno ng Celestial Sect ay ang pinakatinatalakay na balita ngayon. Dumating ang lahat para tingnan kung si Thea ba talaga ang pinuno ng Celestial Sect. Agad na napansin ng mga martial artist si James pagdating sa Mount Thunder Pass. Ilang araw na siyang naka-lotus position. Nitong mga nakaraang araw, nanatili siyang hindi gumagalaw na parang estatwa. Ang lahat ay kumbinsido na ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thea talaga. Kung hindi maghihintay si James sa Mount Thunder Pass. Gayunpaman, natarante sila sa kanyang presensya dahil nabalitaan ni Tobias ang sumisipsip ng cultivation base ni James sa Malgudi. Paano siya nakaupo dito nitong mga nakaraang araw nang hindi kumakain o umiinom? Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring mabuhay nang hindi kumonsumo ng anuman sa magkakasunod na araw. Isang makapangyarihang martial artist lamang ang makakapagpapanatili ng kanilang sarili sa ganoong katagal na panahon nang hindi nakakain ng anuman. Tatay, sa di kalayuan, may nakatayong lalaki at babae. Ang babae ay nakasuot ng puting damit. At ang kanyang mahabang buhok ay umaagos sa kanyang anit na parang talon. Tumingin siya kay James. Nakaupo sa unahan nila habang nakapikit. Nag-aalalang sabi niya, "Mister, ilang araw nang nakaupo dito si Caden. Sa tingin mo ayos lang siya." Ang babaeng nagsalita ay si Delaney. Umiling si Jackson habang nakatingin kay James at sinabing, "Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari. Pero kung isasaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na ito ay isang bagay na mahalaga." "Tama ka dyan. May nangyari talaga." Isang boses ang nagmula sa likuran nila. Kasunod ng boses, lumitaw ang isang matikas na binata na nakasuot ng puting robe. Mahaba ang buhok niya na kalahating itim at kalahating puti. Kabanata 1565, Panginoon ko, nang makita ang taong lumapit. Magalang siyang binati ni Jackson. "Ikinagalak na makilala ka, omniscient deity." Magalang ding bati ni Delaney sa lalaki. Ang taong lumitaw ay walang iba kundi ang neutral na partido ng sinaunang martial world. Ang pinuno ng Jade Sect, na mas kilala bilang omniscient deity. Ang bawat henerasyon ng pinuno ng Jade Sect ay nagmamana ng titulong omniscient deity. Tinanong ni Jackson, "Ano ba talaga ang nangyari, Panginoong Omniscient?" Ang omniscient deity ay tumingin kay James na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa at bumantong hininga. Sumagot siya, "Ito ay tungkol lamang sa mga Caden." Tumingin si Delaney sa omniscient deity. Alam niyang ang lalaking nasa harapan niya ang pinuno ng Jade Sect. Ang intelligence network ng Jade Sect ay kumalat sa buong mundo. Ang kanilang mga intelligence channel ay itinatag libo-libong taon na ang nakalilipas at naging napakalaking network. Walang anuman sa mundo ang makakalampas sa Jade Sect. Huwag na kayong magpatalo.
Panginoong Omniscient, basta sabihin mo sa akin. Si Delane ay naghihingalo para malaman kung ano ang nangyari. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang Omniscient Deity. Ang impormasyong taglay niya ay totoong mangha at maaaring magdulot ng matinding kaguluhan kung ito ay mabubunyag. Pasensya ka na. Marahil ang katotohanan ay magbubunyag sa lalong madaling panahon. Ang Omniscient Deity ay nagsalita ng palihim. Hindi makasagot. Nagtanong si Delane. Kung gayon, paano ang kasalukuyang lakas ni Mr. Hayden? Sumagot ang Omniscient Deity. Siya ay nagsagawa ng 9 scriptures of ordeals at isang walang kapantay na tao. Maaaring hindi siya invincible gaya ng kasalukuyan. Ngunit walang masyadong tao sa Sol na makakalaban sa kanya. Ano ang 9 scriptures of ordeals? Natarante si Delane sa hindi pamilyar na termino. Nabasa niya ang tungkol sa halos lahat ng martial art na umiiral sa mundo. Kahit na hindi niya nabasa ang tungkol dito, sigurado siyang maririnig niya ito mula sa kung saan. Gayunpaman, ang 9 scriptures of ordeals ay isang banyagang termino sa kanya. Sinabi ng Omniscient Deity, ang kwento ng 9 scriptures of ordeals ay mahaba. Mula noong 1,000 taon na ang nakalilipas. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga pangyayaring naganap 1,000 taon na ang nakakalipas. Napag-usapan niya ang tungkol kay Paul Ares at ang sama ng loob sa pagitan niya at ng prinsipe ng Orchid Mountain. Pagkaraang marinig ang mga kwento, napabuntong hininga si Delane sa realisasyon. Nakakamangha ang martial art technique. Haha! Ang Omniscient Deity ay tumawa at sinabi, ang mga misteryo ng mundo ay malayo sa iyong kakayahan. Intindihin sila. Ang kalamidad 1,000 taon na ang nakalilipas ay mauulit muli. Ang pagpatay sa Spirit Turtle sa Snow Cavern ay minarkahan ang simula ng kaguluhan. Ang kapahamakan 1,000 taon na ang nakalipas. Maging si Jackson ay nagulat at nagtanong. Anong sakuna? Sumagot ang Omniscient Deity. Noong una, akala ko ang kapahamakan ay dinala sa atin dahil sa dugo ng espiritong pagong. Gayunpaman, naramdaman kong may higit pa rito. Partikular akong tumingin sa mga sinaunang aklat at marami akong natutunan sa panahong iyon. Natuklasan ko ang kanilang mga lihim pagkatapos magsaliksik tungkol sa Prince of Orchid Mountain. Sa mga Kaidan, at sa Blood Race, ang simula ng kalamidad ay nagsimula sa Spirit Turtle. At ito rin ang naging tanda ng pagsisimula ng kasawian ni Thea. Bukod sa Spirit Turtle, mayroon ding Dragon, Phoenix, at Kilin. Ang 4 na mythical beasts ay binubuo ng 4 na mythical na nilalang na ito. At bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Ito ang kalooban ng langit at isang kapalaran na dapat nating gawin. Ang mga salita ng Omniscient Deity ay esoteric. Kahit na ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson, ay hindi maintindihan ang kanyang mga salita. Lalong naguluhan si Delane. Nagpatuloy ang The Omniscient Deity. Kung may pagsisimula ng isang kalamidad, kailangan ding may taong wawasakin ito. Ang taong lulutasin ang kapigatian ni Thea ay si James. Ang taong nakatakdang wakasan ang iba pang 3 sakuna ay hindi pa lumilitaw. Ano ang tiyak na mangyayari ay puno ng iba't ibang mga posibilidad at dahil dito, ay hindi mahuhuli. Ang lahat ay nakasalalay sa panloob na gawain ng kapalaran. Hindi napigilan ni Jackson na magtanong. Kilala ko ang Spirit Turtle. Ngunit ano ang ibig mong sabihin kapag binanggit mo ang iba pang mga hayop? Maikling ipinaliwanag ng Omniscient Deity ang pinagmulan ng Dragon, Phoenix, at Kilin. Ang mga powerhouse na pumatay sa Dragon ay pinamunuan ng Blood Race mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga lalaking nakapatay ng Phoenix ay sina Finnegan at mga subordinate ni King Quavon. Kung tungkol sa mga taong pumatay kay Kylan, ito ang kanyang mga ninuno ng Jade Sect. Sa mga talaan ng kasaysayan, unang nangyari ang pagpatay sa Phoenix.
na naganap ng mahigit 2,300 taon na ang nakalilipas. Ang pagpatay sa Qilin ay kasunod na nangyari 1,800 taon na ang nakalilipas. Ang dragon ay pinatay sa ikatlo at ang kaganapan ay napetsahan noong mga 1,300 taon na ang nakalilipas. Ang spirit turtle ang huling napatay at nangyari ito eksaktong 1,000 taon na ang nakalilipas. Kabanata 1566. Ang lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa kalamidad ay napakahirap paniwalaan. Si Jackson ay hindi masyadong naniniwala dito. At maging si Delaney, Huff, napabuntong hininga ang omniscient deity. Malapit nang kumawala ang impyerno. At magkakaroon sila ng kaguluhan. Hindi niya mahuhulaan kung ano ang mangyayari o kung mawawalan ng kontrol ang sitwasyon. Unti-unting lumiwanag ang langit. Dumami ang mga tao sa tuktok ng Mount Thunder Pass. Pagkalipas ng madaling araw, mahigit 30 katao ang lumitaw sa tuktok ng Mount Thunder Pass. Ang 30 na nanunood ay pawang mga kilalang tao sa sinaunang martial world. Lahat sila ay interesadong panoorin ang labanan at masaksihan ang lakas ng pinuno ng Celestial Sect. Bukod dito, gusto nilang malaman ang lakas at ranggo ni Tobias matapos makuha ang true energy ni James at iba pang martial artist. Unti-unting sumikat ang araw. Maya-maya, sayang Jess na ng umaga. Sa lampas kaunti, isang lalaki ang dahan-daang lumapit sa base ng Mount Thunder Pass. Nakasuot siya ng suit at may dalang mahabang espada. Bagamat mukhang mabagal ang kanyang galaw, naglakbay siya sa kalagitnaan ng bundok sa ilang hakbang lang. Makalipas ang ilang hakbang, lumitaw siya sa tuktok ng bundok. Ang kanyang after image sa gilid ng bundok ay nawala nang marating niya ang tuktok ng bundok. Nandito siya. Nandito na si Tobias. Sok. Hindi siya basta-basta bababa. Mukha na siyang mas bata. I wonder kung anong rank na ang naabot niya. Isang malaking kaguluhan ang naganap nang lumitaw si Tobias. Maraming tao ang nagkukumpulan. Matapos lumitaw si Tobias, itinuon niya ang kanyang tingin sa lahat ng nakarating sa lugar. Ngumiti siya ng mahina. Kumpara noong malgudi siya, mas malakas siya ngayon. Hindi siya natatakot sa sinuman. Samantala, isang puting kalapati ang lumipad papunta sa The Omniscient Deity. Itinaas ng Omniscient Deity ang kanyang kamay. At damapo rito ang kalapati. Hinalas niya ang tala na nakabalot sa binti ng kalapati at iniladlad ito para basahin ang nilalaman nito. Matapos basahin ang note ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nakatayo sa tabi niya. Nagtanong si Jackson. Ano ang problema? Sinabi ng Omniscient Deity. May balita na may malaking nangyari sa sinaunang martial world nitong mga nakaraang araw. Anong nangyari? Tanong ni Delaney. Ang Omniscient Deity ay nagtapat. Ang mga martial artist mula sa Sylvan Sect, Heaven and Earth Sect, at Five Swirling Blade Sect ay biglang namatay. Tila sila ay namatay ng matindi at ang kanilang mga bangkay ay natuyo ng matagpuan. Tila ang silang blood essence ay naubos mula sa kanila. Nagsimula itong mangyari noong 1 linggo. Nang marinig ito, naging malungkot ang mga ekspresyon ni Jackson at Delaney. Napatingin ang dalawa kay Tobias, na ipinakita sa Mount Thunder Pass. Tahimik na bumulong si Jackson. Kaya ni Tobias. Posible. Huminga ng malalim. Seryosong sinabi ng Omniscient Deity. Kung ganoon nga, mahirap hulaan ang kahihinatnan ng labanang ito. Omniscient Deity. Anong uri ng martial art technique ang ginawa ni Tobias? Paano niya naa-absorb ang true energy ng ibang tao? Hindi pa ako nakarinig ng ganoong pamamaraan noon. Nag-isip sandali ang Omniscient Deity bago tumugon ng may pag-aalinlangan. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na natutunan niya ang Great Law of Engravings. Ang dakilang batas ng pagsipsip. Saan galing yan? Tanong ni Jackson. Ito ay isang martial art technique na umiral ng mahigit 1,000 taon.
Walang anumang detalyadong tala tungkol dito. Kahit sa Jade Sect, maiikling pagbanggit lamang nito ang umiiral. Tila, ito ay nilikha bago ang panahon ng prinsipe ng Orchid Mountain. Ito ay isang napabayaang panahon sa kasaysayan. At napakakaunting na itala tungkol dito. Nakakatakot iyan. Nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon si Delaney. Sa pagkakataong iyon, unti-unting iminulat ni James ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay napunta kay Tobias, na lumitaw. Bahagyang natigilan si Tobias nang makita si James. Naabsorb na niya ang true energy ni James at na-disable siya. Paano naging posible para sa kanya na lumabas sa Mount Thunder Pass? Madilim na sinabi ni Tobias. Mas mahirap kang pumatay kaysa sa damo. James, balita ko si Thea ang leader ng Celestial Sect. Dahil hindi pa nagpapakita si Thea, papatayin muna kita, at hahaharapin ko siya mamaya. Bakas sa mukha ni Tobias ang nakamamatay na tingin. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay James. Nagpatuloy si James sa pag-upo sa lupa na hindi gumagalaw na para bang bahagi siya ng bundok. Swoosh! Biglang may lumipad na figure at sumulpot sa harapan ni James. Kabanata 1567. Susubukan mo bang pilitin ako? Callan. Napatingin si Tobias kay Callan na biglang sumulpot sa harapan niya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. At sinabing, Kung, kaso ihahatid muna kita sa labas. Gusto kong makita kung hanggang saan mo nalinang ang decimation of immortality. Sa likod ng isang kamay, si Callan ay gumawa ng mapang-uyam na kilos gamit ang kanyang kabilang kamay at mahinahong sinabi. Maaari kang mag-strike. Sa pagkakataong iyon, dahan-daang bumangon si James. Callan, family matter ito. Hindi mo kailangang makialam. Lumingon si Callan at nag-aalalang tumingin kay James. Tinanong niya, James, paano ang kalagayan mo? Dahan-daang inalis ni James ang kanyang mga alalahanin gamit ang isang kaway at sinabing, Okay lang ako, hindi ka ba niya inubos ng true energy mo? Mahiwagang ngumiti si James at sinabing, Sino ba ang nagsabi sa iyo na hindi na mababawi ng isang tao ang kanilang lakas pagkatapos na maalis sa kanila ang kanilang true energy? Nang makita ang confident na ngiti sa mukha ni James, nakahinga ng maluwag si Callan. Lumayo siya at tumayo ng medyo malayo sa larangan ng digmaan. Pinananatili ang kanyang mga mata kay Tobias at James. Tahimik na nakatayo si James sa tuktok ng bundok. Samantala, nagngangalit si Tobias sa loob. Hindi niya inaasahan na susulpot si James sa bundok. Mamatay. Sumigaw si Tobias at ibinunot ang mahabang espada sa kanyang likod. How dare you give hand on my man? Sa sandaling ilabas ni Tobias ang kanyang espada. Isang sigaw ng babae ang umuusbong sa paligid ng bundok. Dumagundong. Nanginginig ang lupa. At ang buong Mount Thunder Pass ay parang guguho ng umalangaw-ngaw ang tunog sa kanilang paligid. Nahirapan ang mga nanunood sa Mount Thunder Pass na nagpapanatili sa kanilang balanse. Ang mga may mahinang cultivation base ay nahulog sa lupa. Anong malakas na enerhiya. Marami ang nagulat. Kasunod ng tunog. Isang figure ang mabilis na tumakbo papunta sa kanila mula sa malayo. Bumaba ang mga tao mula sa langit at matatag na dumaong sa Mount Thunder Pass. Nakasuot ng itim na damit ang babae at may hawak na mahabang itim na espada sa kamay. Ang mahaba niyang itim na buhok ay pumuti na. Ito ay walang iba kundi si Thea. Kalahati. Nang matapos ni Thea ang kanyang closed-door meditation, nalaman niyang nalantad ang kanyang identity. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya siyang magpakita ng wala ang kanyang maskara at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang hitsura ay nagdulot ng agarang kaguluhan. Si Thea talaga. Totoo ang chismis. Ang pinuno ng Celestial Sect ay si Thea Callahan. Sok. Hindi ko inaasahan na ang kilalang pinuno ng Celestial Sect ay babae ni James.
Nagulat ang lahat nang makita ng sariling mga mata ang mukha ng pinuno ng Celestial Sect. Maging sina Jackson at Delaney ay nabigla. Thea. Nagulat din si Callan sa itsura ni Thea. He murmured thoughtfully. Itinago niyang mabuti ang kanyang mga talento. Sinong mag-aakala na isa sa pinakamalakas na martial artist sa mundo ang ginang sa tabi ni James? Sino ang makakaakala na ang pinuno ng Celestial Sect na halos ganap na ng ibabaw sa sinaunang martial world ay si Thea? Napatingin si James kay Thea na sumulpot. Nakaramdam siya ng matinding panghihinayang nang mapansin niya ang puting buhok nito. Siya ay isang maselang babae ngunit pinilit na tiisin ang napakaraming paghihirap. Thea, tawag nito sa kanya. Lumingon si Thea at tumingin kay James. Nang makitang ligtas na siya, tumulo ang mga luha niya. Nakakita siya ng isang tumpok ng mga butchered limbs sa kanyang kama at inisip niyang patayin si James. Nawala ang lahat ng dahilan niya sa sandaling iyon at nagpasya siyang pumatay. Ang dugo ng Spirit Turtle ay napukaw sa loob niya at nagdusa siya ng energy deviation. Pagkatapos bumalik sa punong tanggapan ng Celestial Sect, sinimulan niyang makuha ang kapangyarihan ng dugo ng Spirit Turtle. Nang malapit na niyang makuha ang lahat ng ito, nagpadala siya ng liham ng hamon kay Tobias. Hindi niya alam kung sino ang pumatay kay James. Ngunit alam niyang ninakaw ni Tobias ang true energy ni James. Gustong ipaghiganti ni Thea si James. Magsisimula siya kay Tobias. Pagkatapos ay itinakda niya ang kanyang paningin kay Lukjan. Ang sinumang tumayo laban kay James ay kailangang mamatay. Gayunpaman, lumitaw si James sa kanyang harapan. Siya ay hindi nasaktan. Malusog, at malusog. Honey, hayaan mo munang itapon ko si Tobias. Bahagyang nabulunan si Thea sa kanilang muling pagkikita. Kaagad, hinugot niya ang malevolent sword. Mapanganib na kumikinang ang espada. At agad na bumulwak ang malakas na enerhiya mula rito. Dahan-daang naglakad si James papunta kay Thea at kinumbinsi siya. Hindi na iyon mahalaga. Ako na mismo ang gagawa. Kabanata 1568. Ang mga babae ay dapat pahalagahan at mahal. Hindi sila dapat humawak ng mga mapanganib na armas tulad ng mga espada at baril. Mula nang malaman ni James ang tunay na pagkatao ni Thea, alam na niya kaagad na napakaraming bagay ang ginawa nito para tulungan siya ng palihim. Naantig ang puso niya nang maisip niya ang laki ng pag-aalala ni Thea sa kanya. Gayunpaman, hindi na niya gusto pa. Ayaw niyang kailanganin ni Thea na kumuha ng espada para lumaban muli. Umuwi ka, honey. Aalisin ko si Tobias ngayon. Matindi at malakas ang sigla ni Thea. Ang malevolent sword sa kanyang kamay ay naglabas ng nakakatakot na liwanag. Ang ganda niya noong mga sandaling iyon. Gayunpaman, ang maganda niyang mukha ay wala ring init sa ekspresyon nito. Sinama niya ng tingin si Tobias. Sa isang iglap, humarap siya sa kanya at itinulak ang kanyang espada. Gusto mo talagang mamatay? Nagdilim ang mukha ni Tobias. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake. Kumalabog. Bumangga ang espada ni Tobias sa malevolent sword. Isang mapanlinlang na espada ang lumabas mula sa malevolent sword at tumama sa espada ni Tobias. Pagkatapos, nahulog ito sa lupa. Basag. Ang ilusyon na espada mula sa malevolent sword ay bumulusok sa lupa at naging sanhi ng panginginig ng bundok. Ang bundok ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagguho. Anong hindi kapani-pani walang kapangyarihan? Nagulat ang mga nanunood at sunod-sunod na napaatras. Mabilis na lumayo sa larangan ng digmaan. Naramdaman ni Tobias ang puwersang dumidiin sa kanya. At halos mawala ang pagkakahawak niya sa kanyang espada. Mayroon din siyang isang kilalang espada. Klang. Gayunpaman, madali itong hiniwa sa kalahati. Napaatras siya ng ilang hakbang. Nabulabog din si Thea sa pag-urong ng impact at kinailangang umatras ng ilang hakbang.
Matapos magpalitan ng kanilang unang suntok, ipinatawag ng dalawa ang true energy, na halos kapantay ng isa. Isa pa, sa kasamaang palad, ang espada ni Tobias ay mas mababa sa malevolent sword. Natuwa si James nang makitang makapangyarihan ang espada ni Thea. Pero at the same time, nakaramdam siya ng guilt. Ang mahinang babaeng iyon ay lumaki sa isang kakilakilabot na lawak sa napakalaking panahon. Ano ang pinagdaanan niya sa panahong ito? Hindi maisip ni James kung gaano ito kahirap sa kanya. Tiningnan ni Tobias ang putol na espada sa kanyang kamay. At tinitigan niya si Thea. Hawak ang kanyang putol na espada. Mabilis siyang umatras ng 100 metro ang layo. Ang putol na espada ay nagliwanag ng maliwanag na liwanag. At ang sword energy ay ipinakita. Nabuo kaagad ang 13 snow energies. Strike. Itinutok niya paarap ang naputol niyang espada. Ang 13 sword energies ay sinisingil kay Thea. Tumalon si Thea ng 100 metro sa ere at iwinagayway ang malevolent sword. Isang 100 meter sword light ang lumitaw at sumugod sa 13 sword energies na may mapang ipang lakas. 1/3. Ang 13 sword energies ni Tobias ay agad na nabasag. Marami sa mga nanunood ang nakamasid na nanganganga ang kanilang mga bibig. Ang 13 heavenly swords ay kilala bilang pinakamahusay na sword technique sa mundo. Gayunpaman, ang makapangyarihang 13 sword energies na pinakawalan ni Tobias ay naalis ng walang kahirap-hirap. Matapos iwaksi ni Thea ang kanyang espada, mabilis niyang sinugod si Tobias at humarap sa kanya. Itinutok niya ang malevolent sword sa mga vital point ni Tobias. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Tobias. Nitong mga nakaraang araw, tumatakbo siya sa pag-absorb ng true energy ng maraming martial artists. Umakyat na siya sa 5th stair of the skyward stairway. Inakala ni Tobias na hindi siya magapi pagkatapos marating ang 5th stair. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas si Thea. Lalong lumakas si Thea kaysa noong siya ay nasa Malgudi. Pinanood ni James ang laban mula sa malayo. Hindi siya agad kumilos dahil gusto niyang makita kung gaano kalakas si Thea. Sa paghusga sa kapangyarihan ng espada ni Thea at ng kanilang lakas, halos tinansya niya ang kanilang lakas. Pareho silang malamang na umakyat sa 5th stair ng skyward stairway. Pagkatapos makarating sa conclusion na iyon, si James ay nagkaroon ng isang solemn na ekspresyon. Pareho silang walang katotohanan na makapangyarihan. Kabanata 1569. Ilang sandali pa lang mula noong huli silang nagkita. Ngunit si Tobias ay lumakas ng husto. Tila na-absorb niya ang true energy ng maraming tao sa panahon na ito, na nagbigay daan sa kanyang lakas na tumaas ng husto. Mamatay. Ang puso ni Tobias ay napuno ng walang anuman kundi puot at pagnanasa sa dugo. Masyadong malakas si Thea at mas malaking banta sa kanya kaysa kay Thomas. Siya ang nakarating sa kanyang pakikipagsapalaran upang masakop ang mundo. Desidido siyang patayin siya. Pagkatapos niyang sumigaw, isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. At naglunsad siya ng isang pag-atake. Lumakas ang labanan. Ang dalawa ay nagpalitan ng daan-daang galaw sa mga sandali lamang. Bagamat mahirap makita kung sino ang lalabas sa itaas, naramdaman ni James ang unti-unting paglabas ng enerhiya ni Thea. Sa di kalayuan, palihim ding pinagmamasdan ni Thomas ang laban. Nang makitang humihina ang enerhiya ni Thea, sumimangot siya at bumulong. Anong nangyayari? Hindi ba dapat lumakas si Thea habang lumalaban? Bakit biglang humihina ang energy niya sa laban? Nasipsip na kaya niya ang lahat ng dugo ng Spirit Turtle at naging sarili niya ang kapangyarihan nito? Ito ba ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan nang walang karagdagang tulong mula sa Spirit Turtle? Sinuri ni Thomas ang sitwasyon. Pakiramdam niya ay malaki ang posibilidad. Ang dugo ng espiritong pagong ay nagpapakain ng mga epektong emosyon upang mapansin ang malaking kapangyarihan.
Ngayong naisip na ni Thea ang halos lahat ng dugo ng Spirit Turtle. Naging bahagi na ito ng kanyang cultivation base. Kaya naman, hindi na niya maaaring banggitin ang kapangyarihan nito para paggandahin ang kanyang true energy. Nasa paligid siya ng fifth stair of the skyward stairway. Hindi masama. Si Thomas ay nasisiyahan sa kanyang mukha. Natuwa siya sa lakas ngayon ni Thea. Sa paglipas ng panahon, magiging madali para sa kanya na maging isang 9th-ranked Grandmaster. Pagkaraang panoorin ni James ang laban saglit, malabo niyang naunawaan ang lawak ng lakas ni Thea at hindi na siya nakatiis habang pinapanood ang pakikipaglaban nito kay Tobias. Hindi niya hinayaang magpatuloy si Thea sa pakikipaglaban kay Tobias. Hindi ito isang away sa schoolyard. Nag-aalala ito sa kanyang kaligtasan. Isang walang ingat na galaw at siya ay mamamatay. Bang! Muling nagbanggaan sina Thea at Tobias. Pareho silang nabugbog ng napakalaking shockwave. Sa sandaling iyon, sinamantala ni James ang pagkakataon at sumugod sa larangan ng digmaan. Lumapit siya sa harapan ni Thea at hinawakan ang kamay nito. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka na, saway ni Thea sa kanya. Akala niya ay hindi hahaharapin ni James si Tobias kahit na nabawi niya ang ilan sa kanyang true energy. Sigurado siyang magiging masama ang mangyayari sa kanya kapag nahuli siya sa larangan ng digmaan. Nag-alala si Thea, kaya pinuna siya. Matapos siyang magsalita, lumambot ang kanyang ekspresyon, at malumanay niyang sinabi, "Honey, umalis ka muna, siguradong papatayin ko siya." Nagtiwala si Thea dahil sa kanyang true demonic energy ay lumakas sa isang nakakatakot na lawak. Ang murderous energy na kanyang nilinang ay mas malakas din. Ang kanyang murderous energy ay hindi matatalo at gagawin ang isang piraso ng cake na pinatay kay Tobias. Hinayla ni James pabalik si Thea at marahang umiling sa kanya. Sinabing, "Thea, umatras ka. Ako na ang bahala." Kalokohan. Alam mo ba kung gaano kalakas si Tobias? Habang nagtatalo sila, sinamantala ni Tobias ang pagkakataon. Sumunod siya gamit ang kanyang espada. Isang sword energy ang nagkatotoo at ibinato ang sarili kay James. Mag-ingat! Naramdaman ni Thea ang paparating na pag-atake at sumigaw para bigyan siya ng babala. Kalmadong itinaas ni James ang kamay at itinulak ang palad na paarap. Isang malakas na pagsabog ng true energy ang sumugod sa papasok na sword energy. Boom! Ang kanyang true heavenly energy ang naging sanhi ng sword energy na sumabog at nabasag kaagad. Sa sumunod na sandali, sumulpot na si James sa likod ni Tobias at hinampas ang kamay sa likod ni Tobias. Napakabilis ng kidlat ng mga galaw ni James. Bago pa makapag-react si Tobias ay tinamaan na siya sa likod ng atake ng palad ni James. Ang pag-atake ay nagdulot ng kanyang blood energy na nagdulot sa kanya ng pagsusuka ng dugo. Siya ay sumure-shure, at halos mahulog sa lupa. Ano ang? Napatulala si Thea matapos makitang umatake si James. Kabanata 1570. Mabilis na kumilos si James. Hindi napigilan ni Tobias ang kanyang pag-atake. Masyadong malakas si James. Sapat na ang kanyang lakas para samukan ng dugo si Tobias. Nagulat ang lahat nang makitang inatake ni James si Tobias. Ang lakas ni Tobias ay kaalaman ng publiko at siya ay naging isa sa mga pinakanakakatakot na pag-iral kay Saul. Walang masyadong tao ang makakalaban sa kanya kay Saul. Bukod dito, nabalitaan na na-absorb ni Tobias ang true energy ni James. Bahagyang mahigit kalahating buwan simula pa lang nang mangyari ito. Nataranta ang lahat kung paano nanambalik ang lakas ni James. Sa totoo lang, hindi ganoon kabilas ang bilis ni James kaysa kay Tobias. Ang kasalukuyang ranggo ni James ay nasa borderline ng 6th stair ng skyward stair. Umakyat na rin si Tobias sa 5th stair. Walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga ranggo. Gayunpaman, walang ingat si Tobias. Sa pagkakataong iyon,
Inaasahan na lang niya na magiging banta sa kanya si Thea at hindi niya akalain na nakabawi na ang lakas ni James. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na mas malakas si James kaysa dati. Nasugatan siya dahil sa kanyang pagkakamali. Halos bumagsak si Tobias sa lupa. Pero, inayos niya ang sarili at pinunasan ang dugo sa gilid ng labi niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang putol na espada at sumigaw. Mamatay. Pagkatapos sumigaw, sinugod niya si James. Itinaas niya ang putol na espada sa kamay at itinutok kay James. Si Tobias ay umaatake sa kanyang pinakamabilis na bilis. Agad siyang nagpakita sa harap ni James at itinutok ang naputol niyang espada sa vital points ni James. Bago ang putol na espada ay tumama kay James. Ang sword energy ay nagkatotoo. Ang lupa sa harap ni James ay gumuho. Boom! Ang mga bato sa paligid ni James ay hindi nakayanan ang puwersa mula sa sword energy at sumabog. Dahilan upang ang mga durog na bato ay itinapon sa hangin. Nang mga sandaling iyon, naging tanso ang balat ng katawan ni James. Nang magbago ang kanyang balat, nabuo ang isang energy wall sa ibabaw ng kanyang katawan. Nagbuga ng nakakasilaw na liwanag ang dingding at tila 5 sentimetro ang kapal. Ito ang pinakahuling pagpapakita ng kapangyarihan ng Invincible Body City. Kung mas mataas ang cultivation ng isang tao, mas malakas ang Invincible Body City. Umakyat na si James sa tuktok ng 5th stair at papalapit sa 6th stair. Bukod dito, walang kapantay ang kanyang True 9 Ordeals Energy. Ang kanyang True Energy ay kinuha din ang anyo ng True Heavenly Yang Energy. Dati, ang kanyang energy wall ay nasa unang yugto nang siya ay umabot sa ika-8 ranggo. Ngayon, ang kanyang energy wall ay halos 5 sentimetro ang kapal. Kumalabog. Tumama ang espada ni Tobias sa energy wall na kulay tanso. Kumalabog. 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 Ang mga labi ng espada ay lalong nasira habang patuloy itong bumangga sa energy wall. Ibinagsak ni Tobias ang hawakan ng espada at itinutok ang palad kay James. Isang nakakatakot na puwersa ang dumaan at bumangga sa energy wall na kulay tanso. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pag-atake ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay James. Gayunpaman, siya mismo ay napaatras sa pag-urong ng impact. Parang namamanhid ang kamay niya at parang mabibiyak. Ano ang kalakasan na ito? Nanlamig ang dugo ni Tobias. Umakyat na siya sa 5th stair ng skyward stairway. Gayunpaman, hindi lamang siya maaaring maglagay ng kalmo kay James pagkatapos ng lahat. Ngunit ang puwersa ay nagpatalsak sa kanyang katawan, na nagpapadala ng malalaking pag-agos ng dugo mula sa kanyang lalamunan. Anong klaseng martial art technique yan? Ito ay walang katotohanan. Si James ay hindi matatalo. Sa ganitong mga depensa, walang sino man ang maaaring maglagay ng dent sa kanyang tansong katawan. Nagulat ang mga nanunood ng labanan mula sa malayo. Si Thomas ay may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha habang pinapanood ang labanan. Ngumiti siya at bamulong. Ang Invincible Body City ay isang mabigat na pamamaraan. Hindi nakakagulat na ito ay nakikilala sa martial art technique na may pinakamahusay na defensive power sa loob ng libo-libong taon. Iniisip ko kung ang Invincible Body City ni James ay may mas malaking depensa o kung ang Thea's murderous energy ay may mas mapanirang lakas. Nakahinga ng maluwag si Callan habang pinapanood ang laban. He muttered softly. Mukhang nagkaroon na naman ng magandang encounter si James nitong nakaraang kalahating buwan. Ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. At walang gaanong mga tao na maaaring tumayo bilang kanyang kapantay. Nabigla siya sa lakas na ipinakita ni James sa laban. Sa sandaling iyon, itinuring ni Callan ang kanyang sarili na mas mababa kaysa kay James. Baka hindi niya matalo si James kahit na duplicate niya ang sarili niya.
Buong-buo pa rin si Tobias sa larangan ng digmaan ngunit hindi niya nagawang saktan si James. Alam niyang ang lakas ngayon ni James ay walang kulang. Isa pa, si Thea na nasa tabi niya ay may lakas din na kapantay niya. Tiyak na magkakaroon siya ng matinding pinsala kung ipagpapatuloy niya ang laban. Si Tobias ay nagsagawa ng dakilang batas ng pagsipsip at dahil dito ay nabuksan ang karamihan sa kanyang potensyal. Hanggat siya ay nanatiling nakatago at patuloy na sumisipsip ng enerhiya ng ibang tao. Siya ay magiging pinakadakilang martial artist maaga o huli. Sa sandaling iyon, naisipan niyang tumakas sa labanan. Kabanata 1571. Mabilis siyang nagpasya na talikuran ang labanan at tumakas. Swoosh! Mula sa malayo ay pinapanood ni Thea ang labanan. Nang makitang sinusubukang tumakas ni Tobias, mabilis itong kumilos at humarap sa kanya. Na humarap sa kanyang dinaraanan. Sa tingin mo makakaalis ka? Malamig na tumingin sa kanya si Thea at sinabing, hindi ka pwedeng umalis ngayong nandito ka. Ang Mount Thunder Pass ang magiging pahingahan mo. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas niya ang malevolent sword at ibinaba ito pasulong. Lumitaw ang 100 metrong sword light. Mabilis na naiwasan ni Tobias ang pag-atake. Boom! Ang 100 metrong liwanag ng espada ay bumagsak sa lupa. Kaagad, nagsimulang yumanig ang bundok. Nagsimulang gumuho ang lahat ng Mount Thunder Pass. Sa sandaling iyon, sumali si James. Ginamit niya ang Blithe Fist of Abomination. Ang kanyang katawan ay kumikislap sa kalangitan. At hindi mabilang na mga ilusyon ng mga palad ang nagkatawang tao sa hangin. Sa maikling sandali lang, maraming beses na hinampas ng mga palad si Tobias. Si Tobias ay pinalo sa isang kahabag-habag na kalagayan at wala na ang kanyang dating hindi magapi at mahinahon na kilos. Muling umatake si Thea, si Tobias ay biglang umatras. Sa ilalim ng mga pag-atake nina Thea at James, si Tobias ay binugbog ng walang magawa at patuloy na nakatanggap ng mga suntok sa kanyang katawan. Damn it! Nagmura si Tobias. Kumukulo ang puso niya sa galit. Gayunpaman, masyadong malakas sina James at Thea. Dati sa Malgudi, naputol ang braso niya. Bagamat muli itong nakakonekta, nag-iwan ito ng mga sekwele. At kumakalat ang matinding sakit sa kanyang balikat. Habang nalilibugan siya, tinamaan ulit siya ng espada sa likod. Isang madugong sugat ang lumitaw sa kanyang likod. Malapit nang matapos, si Tobias ay hindi tugma para sa mag-asawa. Oo, nakakakilabot ang mga depensa ni James. Hindi makakayanan ni Tobias ang anumang pinsala sa kanya. Ang mga pag-atake ni Thea ay talagang malakas din. Napansin ba ninyo kung gaano kalakas si Thea ngayon kaysa noong lumaban siya ng mag-isa kay Tobias? Ang mga martial artists sa di kalayuan ay patuloy na nanunood ng labanan. Alam ng lahat na malapit nang matalo si Tobias sa ganitong bilis. Ang pagkatalo ni Tobias ay mangangahulugan ng kanyang kamatayan. James, Thea, tumigil ka na. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang isang boses sa gumuhong Mount Thunder Pass. Isang lalaki ang lumitaw kasunod ng boses. May hawak siyang babae. Ang lalaki ay nakasuot ng kulay abong balabal at maskara, kaya imposibleng makita ang kanyang mukha. Ang babaeng hawak niya ay si Maxine. Kinaladkad si Maxine kasabay ng malamig at mahabang espada na nakadikit sa kanyang leeg. Nang makitang bihag si Maxine ay agad na huminto si James. Napatigil din si Thea. Lumapit ang lalaking nakamaskara at tumayo sa battlefield kasama si Maxine bilang kanyang bihag. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Tobias na huminga. Nilagay niya ang mga kamay niya sa dibdib niya at naglakad papunta sa lalaking nakamaskara. Kung nauna ka lang, namatay na ako. Paghiwalay niya ng labi ay bumulwak ang dugo sa bibig niya. Mula sa malayo, tinitigan ni James ang may hawak kay Maxine at malamig na sinabing, "Let her go. Fair na."
Napatingin ang may hawak kay Maxine kay Tobias na lubhang nasugatan at sinabi sa kanya. Hindi nag-atubili si Tobias at mabilis na tumakas. Sa tingin mo makakaalis ka? Nagdilim ang mukha ni Thea. Isang itim na bakal na wire ang dumula sa kanyang manggas. Ang bakal na alambre ay agad na naputol at naging 81 itim na karayom. Ang mga itim na karayom ay bumaril at tumusok sa katawan ni Tobias na parang mga laser. Dahan-daang bumagsak si Tobias sa lupa. Damn it! Nagmura ang lalaking nakamaskara na may hawak kay Maxine at ipinasok ang kamay sa likod ni Maxine. Pagkatapos, sa sobrang bilis, itinapon niya ito, tumalikod, at kinaladkad ang nalugmok na si Tobias. Hinabol sila ni Thea gamit ang malevolent sword. Samantala, mabilis na sinugod ni James si Maxine. Kabanata 1572, sinugatan ng lalaking nakamaskara si Maxine at itinulak ito palayo. Pagkatapos, mabilis niyang kinaladkad si Tobias, na natusok ng 81 karayom. Kasama niya, hinabol sila ni Thea. Alam niyang mamamatay si Tobias pagkatapos hampasin ni Excelter. Ang taong nagligtas kay Tobias ay tiyak na kasama niya. Kaya, kinailangan din niyang mamatay. Samantala, mabilis na sinugod ni James si Maxine. Nang makalapit ito sa kanya, bumagsak na siya sa balon ng dugo. Panay ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig. Sinubukan siyang tulungan ni James ngunit napansin niyang nabahiran din ng dugo ang likod nito. Agad niyang hinubad ang damit nito at nakita ang likod nito na duguan. Nang makita niya ito, medyo natarante siya. Mabilis niyang hinawakan ang kamay niya at tiningnan ang pulso nito. Naging solemn na ang ekspresyon ni James. Anong mali? Biglang dumating si Thomas at sinabing, "Gumawa ka, tingnan ko." Si James ay walang crucifier na kasama niya. Kung wala ito, ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay makabuluhang nabawasan. Agad siyang tumabi. Mabilis na sinuri ni Thomas ang pinsala ni Maxine at pinag-catalyze ang kanyang true energy. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa likod ni Maxine. Pumasok sa katawan ni Maxine ang malakas niyang true energy para gumaling ito. Sunod-sunod na nagsidatingan ang ibang tao. Omniscient deity ng Jade Sect, Jackson at Delaney mula sa Mount Thunder Sect, Bennett mula sa Cadence, Callan, ang dating supreme leader ng Gu Sect. Sumugod din ang ibang martial artists. Tumabi ang mga taong ito at pinagmamasdan ang pagtrato ni Thomas kay Maxine. Nagmamasid din si James sa gilid. Matindi ang mga sugat ni Maxine. Nasa bingit na siya ng kamatayan matapos matamo ang suntok. Kung wala si Thomas dito para tumulong, namatay na sana siya sa loob ng ilang minuto. Naniwala si James kay Thomas. Nagtiwala siyang mailigtas ni Thomas si Maxine. Hindi nagtagal, bumalik si Thea sa eksena. Mabilis na lumapit si James sa kanya. Tumingin siya kay Thea, na mahaba, maputi ang buhok at nakahawak sa malevolent sword. Nagtatanong, paano nangyari? Nakahabol ka ba? Marahang umiling si Thea at sinabing, hindi, masyado silang mabilis. Pumasok sila sa pangunahing kagubatan. Nawala ko sila pagkatapos ng maikling paghabol. Tumingin siya kay James na may apologetic expression. Ako ay humihingi ng paumanhin. Wala akong kwenta. Lumapit si James at inilagay ang kamay sa labi niya. Napatigil siya sa pagsasalita. Pagtingin sa magandang si Thea, niyakap niya ito. Nagawa mo na ang isang mahusay na trabaho. Niyakap ng mahigpit ni James si Thea. Hindi niya inaasahan na lihim na itinatag ni Thea ang Celestial Sect sa capital nitong nakaraang 2 buwan habang siya ay nagmumuni-muni sa pag-iisa. Alam ni James na nilikha ni Thea ang Celestial Sect para tulungan siya. Naalala rin niya ang sinabi ni Thea na tutulungan siya nito. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan ng mga salita nito. Nang marinig ang papuri ni James, natuwa si Thea.
Pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa buong panahon na ito. Ang lahat ay sulit. Ubu. Sa pagkakataong iyon ay biglang umubo si Thea. Malakas siyang umubo. At may lumabas na dugo. Agad naman siyang binitawan ni James. Napansin niya ang abnormalidad ng kulay ng dugo ni Thea. Iba ang hitsura nito sa ordinaryong dugo ng tao. Ang normal na dugo ng tao ay magiging maliwanag na pula. Gayunpaman, ang kanyang dugo ay may halong puti, na mukhang kakaiba. Nag-aalalang tanong niya, "What's wrong? Ayos ka lang?" Seryoso ang ekspresyon ni Thea. Alam niya ang kalagayan ng kanyang katawan. Dati, matapos makita ang mga naputol na limbs at napagkamalan itong si James. Dumaan siya ng energy deviation at patuloy na sinisipsap ang kapangyarihan ng dugo ng spirit turtle. Halos na-absorb na niya ngayon ang enerhiyang nasa loob ng dugo. Sa kasalukuyan, napakalakas ni Thea, at hindi pagmamalabas na ilarawan siya bilang hindi magaganap. Kabanata 1573, sa kasamaang palad, nagkaroon ng problema sa kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay ganap na napalitan ng dugo ng espiritong pagong. Sa una, hindi ito nakakaapekto sa kanyang katawan. At ang dugo ng spirit turtle ay ganap na tugma sa kanyang mga organo. Gayunpaman, nagkaroon na ngayon ng hindi pagkakatugma. Ang kanyang dugo ay nawalan ng muling makabuo. At kung siya ay nawalan ng dugo, ang kanyang katawan ay hindi makakabawi para dito. Huminto na ang kanyang katawan sa pagbibigay ng dugo sa ilan sa kanyang mga organo. Kaya naman, kinailangan niyang pilitin ang dugo na mag-circulate sa ilan sa kanyang mga organo. Ayon sa kanyang tansya, ilang taon na lamang ang kanyang mabubuhay. Kapag naubusan ng dugo ang kanyang katawan para maibigay sa kanyang mga organo, mamamatay siya. Posible rin na mamatay siya sa sobrang pagkawala ng dugo. Ayos lang ako. Marahang umiling si Thea. Hindi niya sinabi kay James ang kalagayan niya. Sa takot na mag-alala ito sa kanya. Ang tanging hiling niya ay magretiro na si James sa lalong madaling panahon. Nais niyang gamitin ang kanyang limitadong oras para manganak ng isang anak na lalaki o babae para kay James para hindi mawalan ng saysay ang kanilang relasyon. Titignan ko. Sinubukan ni James na tingnan ang pulso ni Thea. Ayos lang ako. Ano kayang mangyayari sa akin? Ngumiti si Thea at pinigilan si James na tingnan ang pulso niya. Si James ay isang malakas na martial artist at isa ring henyong doktor. Malalaman niya kaagad ang kalagayan ng katawan nito kung maramdaman niya ang pulso nito. Okay ka lang ba talaga? Magaling ako, honey. Magtiwala ka sa akin. Magaling ako. Malakas talaga ako. At tiyak na mabubuhay ako ng mahabang buhay. Nagkaroon lang ako ng kaunting problema habang naglilinya. At nakikita ito sa isang backlash. Habang nagpapaliwanag si Thea, lalong lumaki ang pag-aalala ni James. Gayunpaman, tumanggi si Thea na suriin ang kanyang pulso. Kaya wala siyang magagawa. Iniba ni Thea ang usapan at sinabing, "Si Tobias ay tinamaan ng aking exalter. Siguradong mamamatay siya. Kapag namatay siya, wala nang commander ang Phantom Army. Mas magiging madali para sa iyo na ipagpatuloy ang iyong mga plano. Pagkatapos ng lahat, maaari na ba tayong magretiro at mamuhay ng hiwalay sa lahat ng ito? Gusto kong magkaroon ng anak sa iyo." Napatingin si Thea kay James nang may pag-asa. Nag-aalala na siya na wala siyang sapat na oras para magkaroon ng anak. Mula sa kanyang mga kalkulasyon, magagamit niya ang kanyang enerhiya upang mapanatili ang kanyang nilalaman ng dugo sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Maraming oras iyon. Gayunpaman, kung maantala pa nila ito, baka maubusan na talaga siya ng oras. Ayaw niyang mamatay ng may pagsisisi. Sige, marahang tumango si James. Aayusin ko ang lahat ng bagay na ito sa lalong madaling panahon. Siya nga pala, sino sa tingin mo ang taong nagligtas kay Tobias? Tanong ni James.
Sinabi ni Thea, ang taong nasa likod ni Tobias ay ang hari mula sa 100 taon na ang nakararaan. Dapat ay subordinate ni Lance ang taong nagligtas sa kanya. Tungkol naman sa identity niya. Hindi ako sigurado. Sumang-ayon si James sa espekulasyon ni Thea. Tumingin siya kay Thea ng maluwag. Siya ay tunay na ibang tao mula sa nakaraan niya sa Kensington. Habang nag-uusap ang dalawa sa pananahimik na tono, ang tingin ng lahat ay nakikipag-usap sa kanila. Namangha ang kanilang mga puso. Nakakatakot ang batang mag-asawang ito. Pareho silang may kakila-kilabot na lakas. Sapat na upang ituring na pinakadakila sa mundo. Ang dalawang magkasama ay tunay na walang talo. Sino sa Sol ang makakalaban sa nagkakaisang pares na ito? Ahem. Congratulations, James. Ilang beses na umubo si Callan habang papalapit at nakangiting sabi. Nasaksihan ko si Tobias na hinihigop ang iyong tunay na enerhiya at napilayan ka ng sarili kong mga mata. Pinagmasdan ko ito. Hindi ko inaasahan na gagaling ka at pagbutihin ang iyong lakas sa loob lamang ng kalahating buwan. Tumingin si James kay Callan at nakangiting sumagot. I was fortunate enough this time to narrowly escape death. Naisip ko talaga na gugugulin ko ang buong buhay ko sa wheelchair. Tsaka Thea, lumingon si Callan kay Thea. Hindi na siya nagsalita pa at pinagsalikop na lang niya ang kanyang mga kamay. Respeto. Wala na siyang ibang masabi kundi iyon lang sa kanya. Kabanata 1574. Ang Mount Thunder Pass ay na-demolish. Ang bangin ay gumuho, at ang mga puno ay nabunot kung saan-saan. Makalipas ang halos kalahating oras. Tapos na si Thomas sa pagpapagamot kay Maxine. Dahan-dahan niyang pinahiga si Maxine sa sahig. Hinayaan siyang tumabi sa kanya. Kamusta siya? Ayos lang ba siya, Lolo? Mabilis na tanong ni James. Sumagot si Thomas. Ang kanyang mga pinsala ay nasa ilalim ng kontrol. Ang kanyang buhay ay hindi manganganib sa ngayon. Gayunpaman, ang pinsalang natamo niya mula sa pag-atake sa palad ay medyo malubha. At mangangailangan ito ng mahabang panahon para gumaling siya. Kakailanganin niya ang patuloy na true energy para mapanatili ang sigla sa kanyang katawan. Kung hindi, maaari siyang mamatay anumang oras. Nilingan niya si James at nagpatuloy. Ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ang crucifiix. Sige, bahagyang tumango si James at sinabing, hahanapin ko si Crucifiix sa lalong madaling panahon para magamot siya. Na-hostage si Maxine dahil sa kanya at kay Thea. Medyo nakonsensya si James. Sige, lahat, maghiwa-hiwalay. Hinimok ni Thomas ang mga martial artists sa kanilang paligid na umalis. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukha hanggang sa tuluyang tumigil ang kanyang tingin sa omniscient deity. Unti-unting nabuo ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos noon ay hindi na siya nagpatuloy at mabilis na umalis. Pinanood ng omniscient deity si Thomas na umalis. Hinaplos niya ang kanyang baba at bamulong. Ano ang sinusubukang ipahiwatig ni Thomas? Naguguluhan siya kung bakit ngumiti si Thomas sa kanya. Parang may kung ano sa likod nito. Ano kayang ibig sabihin ng ngiti niya? Hindi niya ito maisip at itinulak muna ang iniisip sa ngayon. James, ibabalik ko muna si Maxine sa capital. Nag-iwan ng salita si Bennett at umalis kasama ang sugatan at walang malay na si Maxine. Sunod-sunod na umalis ang iba. Lumapit sina Jackson at Delaney kay James. Hindi napigilan ng dalawa ang kanilang sulyap kay Thea. Kalmadong tumabi kay James si Thea. Siya ay napakarilag. Matangkad siya at may mahaba at kulay abo na buhok. Na lalong nagpadagdag sa kanyang kagandahan. Kaya mas naging kakaiba ang kanyang hitsura. Congratulations! Lumapit si Jackson. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay. At sinabing, James, congratulations sa pagpapabuti ng iyong cultivation sa mas mataas na antas. Ngumiti si James at sinabing, swerte lang. Fallen.
Hindi nagtagal si Jackson. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap kay James, tumingin siya sa omniscient deity at sinabing, Lord Omniscient, hanggang sa muli nating pagkikita. Ang omniscient deity ay marahang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, sige, umalis si Jackson. Gayunpaman, nanatili si Delaney. Pinayagan siya ni Jackson na makalapit kay James. Pagpapakilala ni Delaney, Mr. Hayden, ito ang omniscient deity ng Jade Sect, na nabanggit ko sa iyo noon. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni James na tumingin sa omniscient deity. Narinig niya ang tungkol sa omniscient deity ng Jade Sect mula kay Delaney noon. Sila ay isang neutral na puwersa na mayroong malawak na mga network ng intelligence na kumakalat sa buong mundo. Nabalitaan na walang bagay sa mundo na hindi alam ng Jade Sect. May plano si James na bisitahin ang omniscient deity. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang omniscient deity ay personal na dumating sa Mount Thunder Pass. Ibinuka ni James ang kanyang mga labi at binati. Isang karangalan na makilala ka, Panginoong Omniscient. Ikanaway ng omniscient deity ang kanyang kamay at nakangiting sumagot. Sa sinaunang martial world, lakas ang lahat. Hindi ako karapat-dapat sa iyong karangalan. Diretso sa punto si James. May tanong ako na gusto kong itanong. Pinutol ng omniscient deity si James, na nagsasabing, may pagsusuri ang Jade Sect. Kung gusto mo ng impormasyon mula sa amin, kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Ang parehong pagsubok ay nalalapat sa lahat. Walang anumang pagbubukod. Ano ang kondisyon? Napatingin sa kanya si James. Sinabi ng omniscient deity, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong itanong muna. Sumagot si James, gusto kong malaman kung nasaan si Xavier. Halos ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Xavier. Maraming puwersa ang naghahanap kay Xavier ngayon. Gayunpaman, walang makakahanap sa kanya, para siyang sumangga sa mundong ito. Ang Jade Sect ay nagtataglay ng pinakamalakas na intelligence network sa mundo. Kaya tiyak na malalaman mo ang kanyang kinaroroonan. Di ba? Talaga, matapos marinig ang tanong ni James. Sumagot ang omniscient deity, dahil hinihingi mo siya. Hahanapin ko siya para sa iyo. Gayunpaman, mayroon akong isang kondisyon. Ano ito? Kabanata 1575. Nag-isip sandali ang omniscient deity at sumagot. Gusto ko ng ilan sa iyong dugo. Natigilan si James. Gusto mo ng dugo ko. Tama iyan. Anong kailangan mo ng dugo ko? Hindi mo kailangang malaman. Hindi ko kailangan ng marami. Kaunting-kaunti lang ang magagawa. Habang nagsasalita, naglabas siya ng maliit na hirenggilya at ibinigay kay James. Na sinasabi, punan mo ang hirenggilya na ito. Kung papayag ka sa kondisyon ko, magpapadala ako sa iyo ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Xavier sa loob ng 3 araw. Hindi nag-atubili si James. Kinuha niya ang hirenggilya, idinikit sa braso, at bumunot ng dugo. Pagkatapos, iniabot niya ito sa omniscient deity. Maghihintay ako sa iyong magandang balita. Fallen. Hindi nagtagal ang omniscient deity. Tumalikod siya at umalis nang matanggap ang dugo ni James. Pagkaalis niya, nag-isip sandali si James. Pagkaraan ng ilang oras na pag-iisip, nagtanong siya, Delaney, kilala mo ba ang omniscient deity? Bahagyang tumanggo si Delaney at sinabing, oo. Tanong ni James, anong klaseng tao siya? Sumagot si Delaney, madalas akong bumisita sa Jade Sect. At sa pagkakaalam ko, ang omniscient deity ay isang mabuting tao na may mahusay na ugali. Pantay-pantay ang pakikitungo niya sa mga taong hindi alintana kung sila ay masama o matuwid. Sinasagot niya ang mga kahilingan ng lahat. Ngunit palaging nasa isang kondisyon. Gayunpaman, ang kanyang mga kondisyon ay palaging makatwiran. At hindi sila kailanman nasa saklaw ng pagpatay at pagnanakaw.
Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pagdududa. Ano ang nais ng omniscient deity sa kanyang dugo? Delaney, ano sa palagay mo ang sinusubukang gawin ng omniscient deity sa aking dugo? Umiling si Delaney at sinabing, wala akong ideya, dahil hindi niya alam. Hindi na nagtanong si James. Tumingin siya kay Thea sa tabi niya at nagtanong, by the way, I remember hearing you mention Excelter. Ano ba talaga iyon? Nais sana ni James na tanungin ito dati ngunit wala siyang pagkakataong gawin iyon. Hindi itinago ni Thea ang katotohanan at ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa Medical Valley matapos siyang masugatan sa labanan laban kay Simon. Kasama na ang pagkakatuklas niya sa Book of Malice. Nagulat si James nang marinig iyon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kalaban ang True Heavenly Breath. Bukod dito, ang kanyang asawa ang makakapigil sa kanya. Hehe, ikan-away ni Thea ang kanyang kamao at sinabing, huwag mong isipin na magagawa mo ang gusto mo pagkatapos magsanay ng Invincible Body CD. Ang may murderous energy ay ang kaaway ng Invincible Body CD. Kaya, mas mabuting huwag kang manggulo sa labas sa hinaharap. Awkward ang ekspresyon ni James. Hinawakan niya ang kamay ni Thea at mabilis na iniba ang topic. Alis na rin tayo. Babalik muna tayo sa Southern Plain City. Kinaladkad ni James si Thea. Tahimik na sumunod si Delaney sa likuran nila. Sa sandaling iyon, si Tobias ay nakahiga sa damuhan sa pangunahing kagubatan. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Isang lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Hinubad niya ang maskara niya. Si Sky iyon. Tumingin si Sky kay Tobias. Na halos nasa huling hininga. Na walang magawa. Naisip niya na si Tobias ay maaaring gumawa ng karagdagang pag-unlad. At hindi niya inaasahan na siya ay matatalo ng ganoon kaga. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na iligtas si Tobias. Hindi niya ito matulungan. Iligtas mo ako. Napatingin si Tobias kay Sky na nakatayo sa harapan niya at mahinang nagmamakaawa. Pagbuka pa lang niya ng bibig ay umagos ang dugo. Pasensya na, Tobias. Gusto ko talagang iligtas ka. Pero wala akong magagawa para sa iyo. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay. At isang puwersa ang tumutok sa kanyang palad. Iniangat ng si Tobias sa hangin. Nilagay niya ang palad niya sa noo ni Tobias. Nakaka-absorb ka, sumisipsip ng true energy ko. Kabanata 1576. Si Tobias ay isang sangla na mahirap makuha. Ayaw pa siyang isuko ni Sky. Gayunpaman, wala siyang paraan para iligtas si Tobias. Kaya, ayaw niyang sayangin ang true energy ni Tobias. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tobias ang kanyang true energy na mabilis na hinihigop palabas sa kanya. Nagpanik siya at sinubukang lumaban. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Nahihirapan na siyang magsalita kaya mas lalong hindi na siya makalaban. Walang magawa, pinanood niya habang hinihigop ang kanyang true energy. Napakalakas ng true energy ni Tobias. At inabot ng 1 oras si Sky para ganap itong masipsip. Ang pagsipsip ng tunay na enerhiya ni Tobias ay nagpalubog at hindi komportable kay Sky. Kinailangan niyang maghanap ng lugar para mapuno ang true energy. Kung hindi, sasabog ang kanyang katawan. Casual na inihagis ni Sky si Tobias sa lupa. Na iniwan siyang mamatay. Pagkatapos, mabilis siyang umalis sa lugar. Ang pag-alis ni Sky ay naiwan si Tobias sa katahimikan. Paminsan-minsan, umaalingaw-ngaw ang kanilang mga daing sa lugar. Kaluskos, lumapit ang mga yabag. May tunog ng pagtapak sa mga nalaglag na dahon. Nang marinig ang tunog, binuksan ni Tobias ang kanyang mga mata. At nakita niya ang isang tao. Si Thomas, iligtas mo ako. Mahinang pakiusap ni Tobias. Siya ay nasugatan at hindi na gumaling. Malapit ng malagutan ng hininga.
Nawala ang lahat ng kanyang true energy at hindi magtatagal sa ganoong kondisyon. Lumapit si Thomas, tumingkayad, at tiningnan ang mga sugat ni Tobias. Nagsalubong ang kanyang mga kilay matapos suriin ang kalagayan ni Tobias. Ang Exalter ay isang mapanganib na sandata. Tuluyan nitong sinira ang sigla sa katawan ni Tobias. Maaga pa sana siyang namatay kung hindi dahil sa kanyang makapangyarihang true energy. Ngayong naabsorb na ang kanyang true energy, hindi na siya magtatagal. Napaisip si Thomas. 2/3. Si Tobias ay isang malakas na martial artist at malaki ang maitutulong nito sa kanyang planong patayin ang dragon. Ang kanyang plano sa pagpatay sa dragon ay magiging mas mahirap kung wala ang tulong ng iba pang malalakas na martial artist. Hindi maaaring mamatay si Tobias. Pagkaraang makapagdesisyon, inabot si Thomas. Tinapik ang ilang mahahalagang acupoints sa katawan ni Tobias. At inilipat ang kanyang true energy kay Tobias. Pumasok ang true energy sa katawan ni Tobias. Pinapanatili ang sigla nito upang hindi siya mamatay ng ganoon kabilis. Maya-maya, gumaan ang pakiramdam ni Tobias. Gayunpaman, ito ay isang maliit na pagpapabuti lamang mula sa dati. Nasa masamang kalagayan pa rin siya. At hindi siya tatagal ng higit sa 1 oras kung wala ang tulong ng true energy para mapanatili ang kanyang sigla. Maliligtas kita, Tobias. Sabi ni Thomas, hindi niya matiis na makita si Tobias sa kahindak-hindak na kalagayan. Kung tutuusin, magkapatid pa rin sila, kahit na magkaiba sila ng paraan. Mas makapal pa rin ang dugo kaysa tubig. Tipak iligtas mo ako. Kung ililigtas mo ako, susundin ko ang bawat salita mo. Kapatid mo ako, Thomas. Nagsimulang magmakaawa si Tobias kay Tomas. Ayaw niyang mamatay. Ayaw niya talagang mamatay. Hindi pa niya pinipino ang kaibuturan ng Spirit Turtle. Kabisado rin niya ang Great Law of Engravings. Isa sa mga pinakadakilang diskarte sa mundo. Sa pamamaraang ito, tiwala siya sa pagiging pinakamahusay na martial artist sa mundo. Ang premise niyan ay kailangan niyang mabuhay. Kunin mo muna ito. Kumuha si Thomas ng isang elixir at inilagay ito sa sulok ng bibig ni Tobias. Walang pag-aalinlangan. Ibinuka ni Tobias ang kanyang bibig upang kainin ito. Matapos itong lunukan, napansin niyang may mali. Hindi ito hilang elixir. Sinabi ko bang hilang elixir? Ito ay isang lason na aking ginawa. Ako lang sa mundong ito ang nakakapag-detox. Pagkatapos kitang iligtas, mas mabuting sundin mo ang mga utos ko. Kung gagawin mo, magkapatid pa rin tayo. Kung hindi, bagaman magkapatid sila, hindi nagtiwala si Tomas kay Tobias. Kaya lang niyang kontrolin si Tobias sa pamamagitan ng ganitong paraan. Susundin kita. Nasa iyo ang aking salita. Kailangang magkompromiso si Tobias para mabuhay. Wala siyang ibang maisip sa mga sandaling iyon. Kabanata 1577. Ang mabuhay ang pangunahing prioridad ni Tobias. Ipapasa ko sa iyo ang 9 na kasulatan ng mga ordeals ngayon. Ano? Mukhang naguguluhan si Tobias. Paliwanag ni Thomas. Ito ang signature martial art technique na nilinang ni James. Ito ay kung paano nakuha ni James ang kanyang lakas at naging isang eksperto. Sige, bilasan mo. Hindi na makapaghintay si Tobias. Sinimulang ituro sa kanya ni Tomas ang 9 na kasulatan ng mga ordeals. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang true energy para mapanatili ang sigla ni Tobias at mapanatili itong buhay. Samantala, pabalik na si James sa Southern Plain City. Wala siyang kamalay-malay na umalis si Thomas kanina para hanapin si Tobias at i-set up ang plano niyang patayin ang dragon. Nagmaneho si James pabalik sa Southern Plain City. Umupo si Thea sa passenger seat at tula lang nakatingin sa labas ng bintana. Umupo si Delaney sa back row nang walang sinasabi. Tahimik ang biyahe sa sasakyan. At medyo naalimpungatan ang kapaligiran.
Siya nga pala. Biglang lumingon si James kay Thea, na nakatingin sa labas ng bintana. At nagtanong, Thea, ganoon ba talaga kalakas ang dugo ng spirit turtle? Lalong lumakas ka sa maikling panahon. Kasalukuyan kang nasa 5th stair ng Skyward Stairway. Tama ba? Nabawi ni Thea ang kanyang katinuan at ngumiti kay James. Sinabing, kaka-rating ko lang sa threshold ng 5th stair. Gayunpaman, hindi ko rin alam ang tungkol sa dugo ng espiritong pagong. Ayos lang ba talaga ang katawan mo? Naabsorb ko na ang kapangyarihan ng Spirit Turtle's core. At kahit ako ay nahihirapang pigilan ang masasamang pagnanasa na dumarating sa akin kung minsan. Ang dugo ng Spirit Turtle ay dapat na mas malakas kaysa sa core nito. Sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni James na may pag-aalala. Mahihinuha ni James na ang mas maraming lakas na nakuha ng isang pagong na espiritu. Ang mas malaking masasamang pagnanasa ng isang tao ay lumalaki. Nag-aalala siya para kay Thea. Okay lang ako sa ngayon. Marahang umiling si Thea. May gana lang akong pumatay kapag nakikipag-away ako. Gayunpaman, natutunan ko ang ataraxia. Ang cultivation method na ginawa ng Malevolent King para sugpuin ang dugo ng Spirit Turtle. Hindi problema sa akin ang supilan. Bukod dito, halos na-absorb ko na ang kapangyarihan mula sa dugo ng Spirit Turtle. At hindi na ito nagdudulot sa akin ng anumang pinsala. Gayun din, nagsasanay ako ng demonic breath, na may parehong katangian ng Spirit Turtle. Hanggat wala akong ganang pumatay. Kaya kung panatilihin ang aking katinuan. Nakinig ng mabuti si James. Bagamat tiniyak sa kanya ni Thea na ayos lang siya. Nag-aalala pa rin siya. Pagkatapos bumalik sa Southern Plains. Magsasagawa ako ng kumpletong pisikal na pagsusuri sa iyo. Nang marinig ito, hindi sumagot si Thea at tumahimik. Bandang 11:00 ng gabi. Dumating si James sa Black Dragon Palace sa Southern Plains. Humiga si Thea sa isang kama sa loob ng isang silid ng Black Dragon Palace. Tiningnan ni James ang kanyang mahaba at puting buhok at nagtanong, anong nangyari sa buhok mo? Dahil ba sa martial art technique na pina-practice mo? Marahang umiling si Thea, hindi niya alam kung kailan nagbago ang kulay ng buhok niya. Maaaring nangyari ito nang makaranas siya ng energy deviation dahil nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Ito rin ay maaaring resulta ng ganap na pagsipsip ng enerhiya sa loob ng dugo ng Spirit Turtle. Kinuha ni James ang kanyang pulso at pinakiramdaman ang kanyang pulso upang suriin ang kanyang kalagayan. Hindi siya pinigilan ni Thea. Alam niyang hindi niya ito maitatago magpakailanman. Lumipas ang ilang minuto, naging mataimtim ang ekspresyon ni James. Ti paanong masama? Tinitigan niya si Thea at nagtanong. Alam mo na ba na may mali sa katawan mo? Ngumiti si Thea at sumagot. Marami pa akong oras. Sa aking kasalukuyang paglilinang, maaari kong mapanatili ang aking 3 ng dugo ng hindi bababa hanggang 5 taon. Sa sandaling ito, sapat na para sa akin na ipanganak ang isang bata para sa iyo. Napatingin si James kay Thea na nakahiga sa kama. Pinagmasdan niya ang maganda nitong mukha at mahaba at puting buhok. Sampal, itinaas ni James ang kanyang kamay at idinampi iyon sa kanyang pisngi. Tumalikod si Thea at bumangon sa kama para hawakan ang kamay niya. Thea, ako. Nabulunan si James habang nagsasalita. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang kalagayan ni Thea. Kasalanan ko ikaw, ako. Hinayla ni Thea si James palapit at niyakap ito. Tinakpan niya ang labi niya gamit ang sarili niyang labi. Maya-maya, binitawan siya nito. May ilang taon pa ako. Ito ay sapat na. Hanggat kaya kitang tulungan na pahabain ang iyong lahi. Mamamatay ako ng walang pagsisisi. Kabanata 1578. Walang ibang gusto si Thea.
Gusto lang niyang gamitin ang limitadong oras na natitira para magkaroon ng anak kay James bilang patunay ng kanilang pagmamahalan. Sapat na iyon para sa kanya. Tumingin si James sa kanya at nanumpa. Gagalingin kita. Maaaring nawalan ako ng crucifer. Ngunit hahanapin ko ito at tutulungan kitang pahabain ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagbabalik ng iyong dugo sa normal. Natahimik si Thea. Alam na alam niya ang kalagayan ng kanyang katawan. Ang kanyang dugo ay sumanib na sa dugo ng espiritong pagong. Ang kanyang dugo ay nilamon ng dugo ng spirit turtle. At ang dalawang uri ng dugo ay pinagsama sa isa. Matapos niyang makuha ang kapangyarihan sa loob ng dugo ng spirit turtle. Ang kanyang dugo ay nag-mutate at hindi na muling makabuo. Maaari lamang siyang umasa sa umiiral na dugo ng kanyang katawan, na hindi magtatagal sa kanya. Gaano man kahimalang crucifer, hindi nito kayang tulungan ang kanyang dugo na muling buuin. Walang ibang dugong katulad niya sa lupa. Walang sino man ang maaaring magsalin ng dugo sa kanya. Gayunpaman, ayaw niyang sirain ang pag-asa ni James. Kaya naman, wala siyang sinabi. Kinailangan ang pag-asa para magpatuloy ang buhay ng isa. Kung walang pag-asa, mawawala ang lahat ng motibasyon. Ayaw niyang mapunta sa ganoon si James. Sa mga sumunod na araw, nanatili si James kay Thea sa Black Dragon Palace at hindi na pumunta sa ibang lugar. Binasa ni Delaney ang silid at umalis upang hindi maistorbo ang mag-asawa. Nang sumunod na araw, umalis siya sa Southern Plains at bumalik sa Mount Thunder Sect. Sa ikatlong araw, ipinakita ang omniscient deity sa Black Dragon Palace sa Southern Plains. Umupo si James sa sala at tumingin sa omniscient deity sa tapat niya. Tinanong niya, "Nakuha mo na ba ang impormasyong kailangan ko?" "Oo," tumango ang omniscient deity. Tuwang-tuwang tanong ni James, "Nasaan ang taong hinahanap ko?" Sumagot ang omniscient deity, "Siya ay pinuprotektahan." "Sino ang nagpoprotekta kay Xavier?" "Ang Yada Sect." Nagulat si James sa sagot at muling nagtanong, "Anong klaseng puwersa ang Yada Sect?" "Maiintindihan mo kapag bumalik ka sa kabisera at magtanong sa hari." Nang marinig ang tugon ng omniscient deity, agad na naunawaan ni James. Ang sektang Yada ay dapat na puwersa ng hari. Gayunpaman, siya ay naguguluhan. Ang hari ay nakipagsabuatan kay Halvor kahit na hindi ito sa kanyang pinakamagandang interes na gawin ito. Bakit eksaktong protektahan ng hari si Xavier? Ang hindi makakuha ng impormasyon mula kay Xavier ay makakaapekto hindi lamang sa interes ni Halvor kundi pati na rin sa interes ng hari. Kailangang bumalik ni James sa kabisera at tanungin ang hari kung gusto niyang malaman. Siya nga pala, biglang may naalala si James at nagtanong. "May isa pa akong tanong na gusto kong itanong sa iyo." Ang omniscient deity ay gumawa ng kilos para kay James na nagpapatuloy at sinabi, "Ayon sa mga patakaran, dapat mong sabihin sa akin ang iyong tanong muna. Kung mayroon akong impormasyong kailangan mo, magsasabi ako ng kondisyon. Kung hindi ko gagawin, sisisiyasatin ko ang bagay sa lalong madaling panahon at makipagpalitan sa iyo kapag nakuha ko ang impormasyon." "Nasaan si Luke dyan?" tanong ni James. Habang si James ay nasa Malgudi, kinuha ni Luke dyan sa kanya ang crucifer at ang Blade of Justice. Kung wala ang Blade of Justice, ang kanyang lakas ay nababawasan. Kailangan niyang kunin ang Blade of Justice. Bukod dito, kailangan niya ng crucifer para tumulong sa pagpapagaling sa mga sugat ni Thea. "Alam ko kung nasaan siya." Matapos marinig ang tanong ni James, sinabi ng omniscient deity, "Nasa akin ang sagot na kailangan mo. Ngunit kailangan mo munang tuparin ang aking kahilingan." Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Ano ang kailangan mo?" "Napakasimple. May itatanong sana ako sa iyo." "Sige lang." Nag-isip sandali ang omniscient deity at sinabing, "Matagal ka nang nakalibot sa Southern Plains at kakaalis lang papuntang Kensington noong nakaraang taon.
Nakarating ka na ba sa sinaunang punto ng Prince of Orchid Mountain sa iyong pananatili sa Southern Plains? Kabanata 1579. Umiling si James at sinabing, "Narinig ko na ang sinaunang libingan ng prinsipe ng Orchid Mountain ay nasa Southern Plains. Ngunit hindi ko pa ito nabisita. Wala din akong ideya kung saan ito." "Bakit mo natanong?" Hindi sinagot ng omniscient deity ang tanong ni James at nagpatuloy sa pagtatanong. "Kung gayon, nakilala mo na ba ang inapo ng prinsipe ng Orchid Mountain?" Nahulog sa malalim na pag-iisip si James nang marinig ang tanong. Isang tao ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Pagdating niya sa Mount Thunder Pass, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Tyrus. Nakipag-away siya sa lalaking ito. Makapangyarihan si Tyrus, at ang kanyang true energy ay kapantay ni James. Gayunpaman, tila mayroon siyang malalim na kaalaman sa martial arts. Hindi magiging katapat niya si James kung hindi dahil sa Invincible Body CD. Hindi siya sigurado kung si Tyrus ay inapo ng Prince of Orchid Mountain. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, "Hindi, gayunpaman, nakilala ko ang isang lalaki na nagngangalang Tyrus Lafleur malapit sa Mount Thunder Pass mga 10 araw na ang nakalipas at nakipag-away sa kanya." Napukaw ang pagkamausisa ng omniscient deity. At hindi niya maiwasang magtanong, malakas ba siya? Napakalakas. Sa pag-iisip ng labanan, mataimtim na sumagot si James. Iyon ay isang mabigat na martial artist at napaka-proud din. Ano ang sinabi niya sa iyo? Saglit na nag-isip si James at ipinaliwanag ang pagkakatagpo nila ni Tyrus at ang kanilang pag-uusap ng detalyado. Napaisip ang omniscient deity matapos marinig ang pagsasalaysay ni James tungkol sa engkwentro. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim at muling nagtanong. "May ilan pa akong tanong. Kung masasagot mo sila ng tapat, ibibigay ko sa iyo ang lokasyon ni Lupjan." Ang Jade Sect ay mayroong isang intelligence network na lumalawak sa buong mundo dahil wala silang palitan ng impormasyon. Mayroong ilang mga bagay na hindi maintindihan ng omniscient deity. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para magtanong tungkol sa kanilang impormasyon. Iminuwestro ni James na nagpapatuloy siya at sinabing, "Magtanong ka, nabuksan mo na ba ang lihim ng moonlit flower sa cliffside's edge?" "Oo, paano mo ito nalutas?" Hindi itinago ni James sa kanya ang katotohanan. Ipinaliwanag niya ng detalyado ang paraan ng pag-alis niya sa lihim ng painting. Totoong sinabi sa kanya ni James kung paano niya nalaman na maaaring baguhin ng kanyang dugo ang tanawin ng painting at kung paano nila natuklasan ni Maxine ang sekreto ng 18 meridian diagram. Ang omniscient deity ay nakinig ng mabuti sa kanyang sagot. Paminsan-minsan ay tumatango siya habang nakikinig kay James. Huling tanong, sinabi na ba sa iyo ng lolo mo kung ano ang plano niyang gawin sa mangyayari? Nang marinig ito ni James, nag-alinlangan. Alam niya kung ano ang layunin ni Thomas. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang bagay. At ito ay hindi isang lihim para sa kanya upang ibuhos. Paumanhin, hindi ko masasagot ang tanong na ito. Pinili ni James na hindi sagutin ang tanong. Tumawa ang omniscient deity. To be honest, hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin. Nahuhulaan ko na kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Napatingin sa kanya si James na may pagdududa. Mapait na sinabi ng omniscient deity. Nakipagkasundo talaga ako kay Thomas ilang dekada na ang nakalipas. Naintriga si James nang marinig ito at nagtanong. Anong klaseng deal iyon? Sumagot ang omniscient deity. Ginamit niya ang manual ng spiritual art para makipagpalitan ng kanilang impormasyon tungkol sa 4 na banal na hayop mula sa akin. Ngayong napatay na ang spirit turtle, siguradong nakinabang na siya rito. Kung hindi ako nagkakamali, ang susunod niyang layunin ay ang 3 pang halimaw. Kung ang dragon,
Phoenix, o Killian? Hindi ko masabi. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang natin ang timeline, dapat itong dragon. Nasaktan ang dragon 1,300 taon na ang nakalilipas. Sa labanang iyon para patayin ang dragon. Halos nalipol ang pinakamalakas na martial artist sa mundo. Gayunpaman, nagtamo rin ng matinding pinsala ang dragon. Bagamat mahigit 1,000 taon na ang lumipas, maaaring hindi pa ito nakabawi. Kung ako si Thomas, tiyak na pipiliin kong patayin muna ang dragon. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni James na humanga sa omniscient deity. Gaya ng inaasahan mula sa Jade Sect, ang puwersang may intel mula sa buong mundo. Madaling mahulaan ng omniscient deity kung ano ang susunod na gustong gawin ng kanyang lolo. Pumunta si Lukjan sa Divine Sword Villa. Ang omniscient deity ay tumayo at nagsabi, ang Divine Sword Villa ay gumagawa ng isang maalamat na sandata. Ito ay gumagana ng higit sa 1,300 taon. At dapat itong matapos sa lalong madaling panahon. Alam ito ni Lukjan at papunta doon para bawiin ang espada. Naintriga si James at nagtanong, pakihintay, Panginoong Omniscient, ano itong maalamat na espada? Kabanata 1580. Pinigilan ni James ang pag-alis ng omniscient deity. Gayunpaman, hindi tumigil ang omniscient deity. Tumalikod siya at umalis sa Black Dragon Palace. Hinawakan ni James ang kanyang baba at bamulong. Anong uri ng espada ito? Narinig niya ang tungkol sa Divine Sword Villa. Ilang oras na ang nakalipas. Ibinalik ni Callan ang Excalibur at nagtungo sa Divine Sword Villa, na humihiling sa kanila na tumulong sa muling pagsasaayos ng espada. Gayunpaman, tumanggi ang Divine Sword Villa na tumulong. Kaya naman, nakipag-away si Callan sa may-ari ng Divine Sword Villa. Matapos siyang talunin, sa wakas ay pumayag si Divine Sword Villa na i-reorganize ang Excalibur. Ang isa pang maalamat na sandata ay malapit ng ipanganak mula sa Divine Sword Villa. Bukod dito, ito ay isang tibak na huwad para sa higit sa 1,000 taon. Anong uri ng alamat na sandata ang hindi ng peking higit sa 1,000 taon? Naintriga si James sa espada. Higit pa rito, nagtungo si Lukjan sa Divine Sword Villa. Sa makatuwid, kailangan din niyang bisitahin ang mga ito upang kunin ang crucifixion. Matapos mag-isip sandali, umupo si James. Napatingin siya kay Thea na kanina patahimik na nakaupo sa tabi ng kanilang pag-uusap. Aniya, Thea, balik muna tayo sa capital. Paano kung manatili ka doon habang papunta ako sa Divine Sword Villa para hanapin si Lukjan? Kukunin ko ang crucifixion at susubukan kung gamutin ka. Pakikinggan kita. Walang lahat si Thea. Hindi na ito makapaghintay. Umalis na tayo ngayon din. Noong una, gustong gamitin ni James ang pagkakataong ito para linisin ang Southern Plains. Gayunpaman, sa napakaraming hindi inaasahang bagay na lumabas sa asol, maaari lamang niyang isantabi ang bagay na ito sa ngayon. Umalis sina James at Thea sa Black Dragon Palace at nagtungo sa rehiyon ng militar. James, babalik na ba tayo? Hindi ba dapat nating linisin ang Southern Plains? Tumingin si Henry kay James sa opisina at nagtanong. Mga 3 buwan na lang ang natitira bago ang halalan. Magkakaroon ba tayo ng sapat na oras kung hindi muna natin ituwid ang mga bagay-bagay dito? Sagot ni James with a helpless expression. Maraming nangyari, and I can't help it. Kailangan ko munang bumalik sa capital. Tumango si Henry at sinabing, sige, mag-aayos ako ng private plane ngayon din. Pagkatapos, tumalikod siya para mag-ayos. Hindi nagtagal, handa na ang pribadong PNA. Sumakay sina James, Thea, at Henry sa eroplano pabalik sa capital. Makalipas ang ilang oras, nakabalik na sila sa capital. Nakahinga ng maluwag si Thea nang tuluyang makabalik sa kanyang bahay sa kabisera. Nga pala,
Biglang may naalala si Thea at sinabing, nasugatan si Maxine at nasa kritikal na kondisyon. Dapat kang pumunta sa mansyon ng mga Kayden para i-check up siya. Umiling si James at sinabing, nandyan si Bennett. Dapat maayos ang mga bagay. Gusto niyang makasama pa si Thea. Ayos lang ako. Dapat kang pumunta. Tinulak ni Thea si James palabas ng bahay at sinabing, tapos, na-hostage siya at pinagbantaan kami. Nasaktan siya dahil sa amin. Sinabi ni Sir Kayden na hindi maganda ang kanyang mga sugat. Dapat mong tingnan at tingnan kung maaari kang magbigay ng anumang tulong. Ferris, sabay na tayo. Mananatili ako sa bahay. Gusto kong magpahinga saglit. Umiling si Thea. Sige. Ayaw siyang pilitin ni James. Medyo nag-aalala nga siya kay Maxine. Pero dahil masama rin ang kalagayan ni Thea, mas inaalala niya ang kapakanan ni Thea. Palabas na ako. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magpaalam kay Thea ay umalis na si James. Sa labas, naghihintay si Henry sa kotse. Binuksan ni James ang pinto ng kotse. Sumakay, at nag-utos. Pumunta sa mansyon ng Caydens. Sige, pinaandar ni Henry ang sasakyan. Habang nasa daan, nagtanong siya, James, may narinig akong tsismis na si Thea ang pinuno ng Celestial Sect. Totoo ba yan? Bagamat hindi pumunta si Henry sa Mount Thunder Pass, nagsimula na siyang magtanim at itinuring siyang martial artist. Dahil sinundan niya si James sa paligid. Nakilala siya ng ilang tao at makakarinig ng balita mula sa sinaunang martial world. Oo, tumango si James. Wow!